ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Labo-labo na ang malitagang dyan sa Kongreso. Anak ng kamote, oh. Awards, hindi na ho sila nagkaintindihan sa kung ilang malita ang i-deliver sa kanila. Kung erese, binanatan si Bongbong Marcos at tinatawag na mambubula. To the rescue naman si Charis sa kanyang tatay na nakangiwi ang pangaba. Kinuyog si erese ng mga malitagang. Ayon kay Congressman Igay Erese, pinapalakas umano ng kapalpakan ng gobyernong Marcos si Vice President Inday Sara Duterte, kaya hayan nagwala si Kung Kang Kingking. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell. Parang awa nyo na, pindutin nyo po yan para ma-remind po kayo lagi sa ating mga video, kasi karamihan sa inyo hindi po kayo na-notify. At suportahan po natin ang pangalawang YouTube channel ko po, Bisdak Historiador. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Ito, mukhang malaking kaguluhan na po ang nangyayari dyan sa House of Malitagang. Malitagang na tawag natin sa mga hinayupak na ito dahil biglang nagwala po, nag-isterikal itong si Congressman Igay Erese sa isang hearing patungkol sa anti-dynasty law. Hindi po nagustuhan ng naturang kongresista ang version ni Sandro Marcos dahil ito ay pambubula lamang umano sa mga Pilipino. At hindi pa ho dyan natinag si Igay Erese. Dinala pa niya sa plenaryo, sa privilege speech niya dyan sa Kongreso, ang kanyang pagkainis dito kay Sandro at sa mga bataan ni Marcos dahil nagmistulang kinuyog po siya. At ayon sa kanya, ang nagpapalakas umano kay Vice President Inday Sara Duterte ay ang kapalpakan ng mga hinayupak ng gobyernong ito. Malamang dahil kagaya ngayon binabanatan si Inday Sara sa impeachment, hindi naman natitinag si Inday Sara at lalong dumarami po ang mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte at lalong palakas ng palakas hanggat hindi na po yan kayang tibagin at kayo po ang matitibag, patay ang mga nakangiwi ang panga. Ito, umpisa na natin ito. Pakinggan po muna natin sa umpisa ang kwentong ito kung bakit ba nag-hysterical, nagwala itong si Congressman Igay Erese. Pakinggan natin itong hearing po ito. Numbered substitute bill, it has been seconded. Is that an objection, Congressman Erese? No, I will have to explain my objection. Yeah, okay. So that's an objection to the Yes, motion. Okay. our objection. Yes, Congressman Erese. Well, Mr. Chair, kung ipapasa po natin itong version na ito, ito po ay hindi anti-political dynasty bill. Dahil ito po, mas worst pa sa nangyayari ngayon. Hindi lang po mataba na dynasty ang ipopromote nito, bundat na dynasty ang ipopromote nito. Bundat talaga si Sandro dyan. Yung malitagang, ayan, katabi mo rin Igay, si Tinyo, si Erinico, pati yung nagsalita, member rin po yan ng malitagang, yung si, tanginang taga-Sambuanga ba yan, si Jong! Membro ka rin ng malitagang. Tuloy, bundat daw, bundat. Pangalawa po, maliwanag sa ating konstitusyon. Sa mga framers ng Constitution natin, meron pong parameters on how to define a political dynasty. One, it should promote equal access and opportunities to ordinary citizens for public office. Dito po, limang mga
yung 10 kayo na magkakamag-anak, lahat kayo pwedeng kumandidato dito. Anak ng kagwang Kasandro. 10 kamag-anak sa political dynasty, o anti-political dynasty, pwedeng kumandidato. Anak ng kamuti Kasandro. Talagang bundat. Akala ko ba ano yan? Anti-political dynasty law. Hindi pala political dynasty law pala yung pinasa ni Sandro ay panukala. Ay, awards ka man to. Bestado. Kaigay Erese. Dalayo. Sa iba't ibang mga posisyon. Pangalawa po, ang sinabi ng Constitution ng mga framers ng Constitution, it should prevent monopoly of power. 10 kayo. Pwede. Ay. Hindi may monopoly of power. Ang liwanag. Correct. Hindi. The Congress have been ignoring the anti-political dynasty provision of the 1987 Constitution for 39 years. Binabaliwala natin. Pero ngayon, mas worse. Bakit? Oh. Binabastos natin ang essence ng konstitusyon kung ipapasa natin itong bill na ito. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority Ito niya na. magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na Congressman mayroong Erice. provision ng Nagwala na. anti-political dynasty bill. Your Bola Honor, lahat. Please, Bola nun. Your Bola, Honor, please bola. direct- Marcos. Your Honor, please. Bola lahat. Bola-bola Marcos. Mambubula. Oh, ito may bagong term ng mga dilawan. Mambubula si Marcos. Alam mo to si Erese, dilawan po ito Inamin naman niya talaga dilawan. Anti-Duterte po yan. Pero ngayon ay ito yung mga dilawan na talagang naninindigan na anti-Marcos talaga sila. Pero ayaw din nila ng Duterte. Alam naman natin si Igay. May version naman isa si Guanzon, anti-Marcos pero hindi siya anti-Duterte. Pero dilawan siya, no? Grabe, mambubula! Paano hindi mambubula? Mantakin mo, anti-political dynasty yung panukala ni Sandro. Pero anak ng kagwang, no? Yung anti-political dynasty, pwede 10 mga kamag-anak. So 10 mga Marcoses imonopolin ho ninyo yung Ilocos Norte. Hanggang ngayon, bagsak pa rin kayo. Angiwi pa rin ang pulubi. Siguro mga third generation. No? Kahit second generation, pwede. No? Pero ito 10 generation. Okay, Ninam. Banatan mo pa, Igay. Nag-walk out dito si Igay. Please direct. If that's a objection, you don't need to explain your objection. You just say you objected to the motion. I would, but I would allow. I only allowed you to say your piece, Mr. Chair, just to be fair. No. So there was an objection, Congressman Tino. Would you Kaya also mag-walk out like dyan siya, no, raise your Igay. objection? Wala. Yes, I also object to Okay, the sige. motion, So Mr. there's Chair. a motion. There's an objection to the motion to adopt the substitute bill. The House unnumbered Iniwanan House bill sila dyan ni as a Reyes. substitute bill is there. So there's a division. There's a motion. There's an objected to. So we divide the House. Those who are in favor. Mr. Chair, Of the motion, before the voting, Yan na, may I nag-walk withdraw out my si Igay. authorship of the bill. I'm sorry, hindi ko po narinig. You're removing. I withdraw my authorship on the proposed bill. Okay, Hindi narinig. granted. Ang lakas-lakas ng microphone, Adjong, hindi narinig. Nakakabingi pala yung malita, no? Ayan na po, nag-withdraw na po si Igay Erese sa authorship ng anti-dynasty bill na yan. Anti-political dynasty bill. Ayan. Anak ng kagwang na. Anti-political dynasty bill, pero 10. No? 10! Pwedeng tumakbo! Lost eh. Alam mo to si Adjong, no? Walang kwenta rin tong kongresista ito, taga Mindanao eh.
Pero latak ho ito. Ito yung mga politiko na dapat hindi na mananalo sa mga susunod na mga eleksyon. Ewan ko ba sa mga constituent ni Adjong, bakit binoto pa itong hinayupak na ito? Siguro, sa daming malita pa naman sinampal ng mga salapi yung mga botante niya, kaya walang asinso yung lugar ninyo dyan. Ito, hindi pa po talaga, natapos itong init ni Igay Eresi. Talagang binira pa niya sa plenaryo dahil kinuyog po siya. Kinumpronta po siya ni Sandro Marcos to the rescue. Itong anak ni Bungit, natabla rin, budlat ang mata. Ito yung budlat, hindi lang bundat, budlat pa. Talagang kinumpronta si Igay Eresi. Pinatawag sa opisina ni Sandro. Ito ang kwento ni Igay Eresi. At sa kanyang sa plenaryo, binanatan niya sa privilege speech si Bongbong Marcos muli na di umano'y nagpapalakas kay Vice President Inday Sara Duterte ay ang kapalpakan ng Marcos admin. Narito, birahin mo, dilawan. May we know the pleasure of the Honorable Egay? Question of personal and collective privilege. May we know the... Well, I just have to explain my side because I was suddenly removed and replaced as the senior. Yung kausap ni Eresi, kasama rin po yan sa malitagang sigarin. Inumin talaga. Banat! Deputy Minority Leader yesterday. Would you like to transfer to the majority? The Honorable Egay Herisi has 10 minutes. Please proceed. Yeah, 10 minutes. Thank you, Madam Speaker. Yesterday, I was removed and replaced as Senior Deputy Minority Leader Pinalitan ni without Dilima. any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter Si Dilima. for truth and justice, Congresswoman Laila De Lima. She is a former senator, a former Secretary of Justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing Dahil sa up droga. against abuses in government. Hindi. Ikaw naman, Eresi. Siyempre nakulong dahil sa droga. Nakulong yan dahil doon sa mga kubol sa bilibid na hinayaan lang niya nung siya ay Department of Justice Secretary. Nung si Tatay Digong naging presidente na bisto, sumasayaw pa nga yan ng Junel! Junel! Ayan ang nangyayari. Kasama pa nga si Kulangko, nagko-concert pa sila doon ng Carles Whisper. Hinayaan niya, kaya nakulong po. Pinalaya lang ni Bungit kasi siyempre, naging kakampi naman ni Bungit itong mga dilawan, si Laila De Lima. Ikaw rin, naging kakampi ka talaga. Eresi, kaso nga lang si Eresi, hindi nagustuhan ng Marcos admin. Yung pamamalakad. Kapalpakan Kaya naiba ng landa si Eresi, kasi ito tingnan mo, sinabi ni Eresi, pinalitan siya. Alam niyo po ba bakit siya pinalitan? Dahil sa kanyang mga statement na halos pumapabor sa mga Duterte at binabanatan niyang mga Marcos. Kasi nga ngayon, kakaiba pala ngayon sa Kongreso At saka halata naman itong galawan ng mga malitagang Ang minority, kontrolado pa rin po ng majority. So majority yung nagpipili sa minority leader. Ito yung lumalabas ngayon dahil tinanggal bigla si Eresi at pinalit si Laila de Saba. Una nang walang dahilan daw. Hindi, nakikitang dahilan nga. Panay-banat ka daw kasi sa mga Marcos. Kaya ito, tanggal ka. And for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Laila De Lima. Papasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Ito na yun.
Lumabas na. O, di ba? Tama ako. Kontrolado talaga ng bangag admin ang minority at majority dyan sa Kongreso. Kaya wala kang asahan. Isipin mo si Sandro, tinatawagan si Nonoy Libanan. Anak ng kagwang mga abusado talaga itong mga Marcoses eh. Ito yung mahirap sa ating gobyerno ngayon. Presidente Marcos, so ngayon yung nandyan naghari-harian sa Kongreso, Marcos din. So lumalabas, si Sandro Marcos yung Speaker of the House. Si Bujide, for delikadisa lang, ginagamit lang nila. Mantakin mo si Sandro mismo tumatawag kay Nonoy Libanan, minority leader. Oh, ganun katindi. Kaya niluloko lang tayo. Kaya maganda rin po yung mga isiniwalat ngayon ni Igay Arisi. Dagdag ano rin po ito, impormasyon sa ating mga Pilipino, sa mga political vloggers, na ang minority, majority, kontrolado po ng Marcos admin. Kaya walang totoong minority dyan. Tuloy oh. Policies. Ulitin ko po. Policies, not personal attacks. Mr. Speaker, I believe that I have faithfully performed my duty as Senior Deputy Minority Leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as majority leader of this House. Kotsa, no? There is an avoidable conflict of interest. Naman. When a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Kaya nga, yan ang pinaka-problema ngayon eh. No? Yung si Sandro Marcos, siyempre, tatay niya yan eh. Poprotektahan, kasama yan sa session kung saan sa Alapaap sila eh. Talagang poprotektahan niya, tatay niya yan eh. Hindi pwede. Huwag niyong ganyanin yung tatay ko. Huwag niyong atakihin yung tatay ko. Tatay ko yan eh. Siyempre, poprotektahan ko yan. Kaya, ang nangyayari, conflict of interest, imbes interest ng institusyon, ang kanyang iisipin at interest ng maraming Pilipino, interest ng sariling pamilya niya, ang mga Marcoses. Kaya ito yung mahirap sa gobyerno natin. Walang kwenta. Hindi kagaya noon sa panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi man nakikialam sila ni Pulong. Si Pulong, congressman din naman that time, pero kailanman si Pulong ay hindi nakikialam dyan sa kongreso. Tahimik lang eh. Pero itong budlat ng matang si Sandro Marcos na pinakamalaking allocables, pork barrel king, ayon kay Leandro Leviste, anak ng kagwang. Ayan, silang nagmamando. Tuloy oh. Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. Yan, This inubos. Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po Trillion. ang ating mga major highways. Funds Butas-butas. from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Money that should have protected the health and savings of our people, only to end up in ghost projects or substandard Standards. infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance, of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Si Tambalos Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan
at dalhin sa opisina Ni ni Sandro. Majority Leader Sandro Marcos. Anak ng kamote. Pagdating oh. po namin, nandoon na rin si Speaker Boji D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit, sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Anak ng kamote ka, Sandro. So kinuyog talaga itong si Igay Erice ng grupo ni Marcos dyan sa Kongreso. Tingnan mo ha, si Nunoy Libanan, minority leader, sinundo si Erice, dinala doon sa opisina ni Sandro, nandun si Boji D. For what? Anak ng kamote talaga. Sa akin, putang ina, sino ba kayo? Pareho lang tayo kongresista. Ilan ba boto ninyo? Manandigan ako. Kaya tama itong mga privilege speech ni Igay Erice para malaman ng tambayan kung gaano kaabusado itong mga Marcoses dyan sa Kongreso, sa gobyerno. O tuloy, Igay, o. Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungan ito ang aking talumpati? Exactly. Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatihin dito mismo sa plenaryo? Sa aking pag-aaral at sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. Hindi talagang parang pinapatakbo ng isang sindikato, talagang pinapatakbo ng sindikato. Mafia na nga ho eh. Ang nagpapatakbo sa bansang ito, systematic ang pangungurakot, nabibisto, nilulusutan, lahat hawak, Senate Blue Ribbon Committee, Kongreso, lahat nag-iimbestiga, putang ina, miyembro ng mafia. Talagang mafia ho ito. Erice. I intend to discuss this further in a separate privilege speech. Mr. Speaker, every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin ang manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos upang masiguro na mas tahimik ang buhay at baka manalo pa uli ako sa eleksyon sa 2028. Madali sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore, no matter how inconvenient it may be for me and for my family. Something that I cannot close my eyes. Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord. Even the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. For me, what I'm doing is a bit risky, but that would already be an honorable life to live despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete Ito na. ang kinausap ako. Gabinete Sinabi sa ni akin, Bangag. Egay, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po,
nung panahon ng mga Duterte, ako yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpo-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Mga plastic. Nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sinabi ko po, sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty, ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties, hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Bondat pa more! Budlat ang mata ni Sandro. Ayan, kwento niya dyan talaga, kinuyog siya ng majority at minority leader ni Sandro. No? Alam, Eresi, tama yung sinabi mo na lumalakas talaga si Vice President Inday Sara dahil sa kapalpakan ng Marcos admin. So kinausap pala talaga, no? Ganong katindi itong gobyernong Marcos, pag ang isang kongresista tuloy-tuloy ang pagbabatikos kay Bangag, kakausapin ka, no? Tapos pag hindi ka nakikinig, bibirahin ka. Kung hindi ka makasuhan, tatanggalan ka ng posisyon dyan sa Kongreso. Ito yung nangyayari kay Igay Erisi. Pero disagree naman ako doon sa banat niya sa mga Duterte patungkol sa political dynasty. Meron kasing mga political dynasty din na nakakabuti, meron ding political dynasty na nakakasama. Kagaya po yung political dynasty ng mga Marcoses sa Ilocos. Ilocos Norte mula noon hanggang ngayon, puro mga Marcoses ang umawak dyan Ilocos. May nangyari bang maganda sa Ilocos Norte? Wala. O pangit kalsada nila dyan, walang kwentang mga flood control, mga ghost. Anong class ng probinsya nila dyan sa Ilocos? I think nasa 2nd class or 3rd class. Pero ang dynasty ng mga Duterte sa Davao, iba, napakaganda. So maganda yun po yung ibinubunga at ang Davao City ay napaka-safe, napakalinis. Number 1, first class city sa ating bansa. So iba-iba ho talaga ng liderato. Kaya ang dapat gawin siguro, pag ang isang pangalang politiko ay palpak, yun ang ibaband. Yun ang hindi pwedeng patakbuhin. Kung meron silang mga ground na ganyan, dapat band na sila sa mga kahit anong posisyon. Kagaya ng mga Marcoses, magpasa po kayo ng panukala na dapat wala ng mga Marcoses na tatakbo sa congressional position, senatorial position, national position, vice-presidente at presidente dahil salot ang mga ito. Mga walang magandang idudulot sa kanilang mga constituent at sa bansang Pilipinas. Tingnan mo naman ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Talagang palpak. Siyempre, ang mga Pilipino maghahanap ng leader na maayos. So, sino po yung leader na tinitingnan ngayon ng mga Pilipino? Si Vice President Inday Sara. Talagang lumalakas Inday. Dahil sa kapalpakan ng gobyernong Marcos, walang magandang programa, ekonomiya, bagsak, lalo na ngayon. Merong kaguluhan sa Middle East at meron pa tayong kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Hindi marisolba ng polisiya ng gobyernong ito.
Kaya sinong tinatamaan tayo? Kaliwat ka ng korupsyon pa na hanggang ngayon wala pa rin nakukulong. Paano makukulong? Sila po ang naglalaro sa kaba ng bayan. Sila ang naglilimas. Nabibisto na nga, nahuhuli na nga, hindi pa rin kulong. Yawards. Trilyon-trilyon ang pinag-uusapan. Merong magsisiwalat. Ang isiniwalat, yun yung pinoprotektahan. Yung nagsisiwalat, yun yung imbestigahan. Ng kagwang. Kagaya po nito, tingnan nyo paano hindi lalakas si Vice President Inday Sara Duterte? Kagaya nito, di ba kayo malulula ho nito? Philippine government, ang utang ay umaabot na po ng 18 trillion. Last January, anak ng kagwang, no? Hindi natin alam ay 17 point something lang yun. Nang January pala, umabot na ng 18 trillion pesos. Walang build. Puro ghost projects, bagsak ang ekonomiya, walang pandemya. As in, wala. So, nangutang lang ng nangutang. Saan na pupunta? Sa kagaya ni Sandro, nabudlat ang mata. Ganun ang nangyayari sa bansang ito. Kaya tayong mga Pilipino, tinitingnan na natin ngayon, wala nang ibang makapagpaayos ng ating bansa kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya itong si RC, tama si RC. Ang kapalpakan ng gobyernong Marcos ang nagpapalakas sa mga Duterte kay Inday Sara. Kaliwat ka ng impeachment, tingnan mo imbis ang gobyernong Marcos makatutok ngayon sa sigalot dyan sa Middle East kung papaano mailikas itong mga OFW, tuloy-tuloy ang digmaan Hindi Napokus sila sa impeachment labang kay Inday Sara Duterte. Pabalik-balik lang yung mga akusasyon. Walang mga ebidensya. No? Puro chismis. So, sino ang nagsasuffer? Tayong mga ordinaryong Pilipino. Kaya ang mga tao, iniisip talaga, wala, Duterte na lang kami. Wala namang kwenta itong si Marcos. Talagang si Inday Sara, ang pinakamalakas ngayon na kandidato. Na kahit si John Vic Remulla diba, tutama na ni Bangag, umamin talaga siya. O kagahapon, nagpa-interview naman si John Vic, tatakbo man niyang Pangulo si John Vic daw. Nanliligaw. Lini daw, John Vic. Alam ko na, Lini BBM. Umamin din siya na malakas Inday Sara. Tingnan mo, panoorin natin. She'll make a great candidate. Hard to beat, almost impossible to beat. Because of your opening statement, I saw in you na forward-looking and you are already talking about a strong republic, strong country. So, pardon me for saying this. The people right now are looking for the kind of leaders they will elect in 2028. Yes, it will be a great race, I think. Hats off to BP Sara. She already announced. She'll make a great candidate. Hard to beat, almost impossible to beat. She'll make a great candidate. She has a compelling story. I think her narrative will carry her well. Other than that, parang wala na ako nakikita. Okay. She will make a great candidate, almost impossible to beat. Ang inamin, hindi nyo talaga kayang tibagin si Inday Sara. Kaya ngayon, kaliwat ka na ngayong impeachment. Dalawang impeachment ngayon, sinasabi in form and in substance. Sufficient in form, sufficient in substance. Pero ang tanong, magpo-prosper ba ito? Di lalong pinapalakas lang ninyo si Vice President Inday Sara. Pag hindi po ninyo ma-impeach si Vice President Inday Sara, hindi nyo ma-convict, panigurado. Tapos na ang boxing. Wala na, kasi sasabihin mo ng taong bayan, putya, kayo, nag-akusa kayo ng nag-akusa, hindi naman pala totoo. Ito, si Inday Sara, hindi naman pala na-impeach. So ano ang mangyayari? Di lalong pinapalakas po ninyo si Inday Sara at ang simpatiya ng taong bayan nasa kay Inday Sara. Kaya impossible talaga po na ibit ninyo si Inday Sara, mga Duterte. Wala na kayo nagpapalakas. Isipin mo, araw-araw, puro Inday Sara ang maririnig mo sa balita. Inaatake, ginagawa ng kasalanan, akusasyon, pero lahat yun kasinungalingan at walang katotohanan. Kaya ano ang mangyayari? Lalakas si Inday Sara lalo. Kagaya itong pinapaingay nila ngayon na si Madriaga. Ngayon, basag na agad ngayon. Si Madriaga, pakinggan natin. BPSPG, we have a certification from the Department of Education. And we also have a certification from the Davao City local government attesting that there has never been any Ramil Madriaga
that was employed or otherwise connected with those offices. So, doon pa lang basag na yung storya ni Madriaga because in his affidavit, kung mapapansin nyo, he needs those connections with these offices for his allegations to be credible. Correct. For him to be in a position to say, transport cash upon allegedly VP's instructions, kailangan niyang PSG siya, VP SPG siya, pero ang ebidensya malinaw, hindi totoo. Hindi konektado, no? As in zero. Nagpa-selfie lang, sinasabi na niya na empleyado ni Inday Sara, anak ng kagawang scammer talaga, no? Kung ako pala magpa-selfie kaya BBM, sasabihin ko, empleyado ako, PSD ako ni BBM, maniwala na kayo. Pakita ka muna ng certificate. Wala ka namang ebidensya. Alam mo naman, ang mga Duterte, hindi naman mga isnabira yan Talagang kunting lapit lang. Gusto mong pa-selfie, siya pa nga kukuha ng cellphone. Si-selfie si Inday Sara. Kagaya doon sa Regional Trial Court sa Taguig, kagahapon. Nagpa-selfie si Inday Sara, di ba? Kaya si Inday Sara ang kumuha ng cellphone at saka yung isang lalaki, nagpa-selfie pa talaga sulo kay Inday Sara. So ngayon, empleyado na kay Inday Sara yun. PSG na pala yun. Lost nyo, hindi na talaga matitibag si Inday Sara. Tingnan mo, kahit atake ng atake si Inday Sara, bilib ako rin dito sa kay yung BH party list ba to? Talagang tudo pa rin ang suporta niya. Hindi pa rin natatakot itong mga kongresistang ito. Ito yung may utang na loob talaga ito. Lalong kumapkapit at bumibilib po sila kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito, dalawa. Congressman, the few lawmakers who did not sign, and nung nag-declare si Vice President Sara Duterte to run, you're the one who, isa po kayo sa mga nag-express ng support. Why? Well, obviously, the mere fact na handa pa rin siyang halapin ang lahat ng to, makikita mo yung love for her country. Inuna niya muna yung bansa kahit yung sakit na nararanasan niya ngayon. Bugbog. Pero yung lakas ng loob niya dahil nakita niya kung gaano first hand kailangan ng bansa yung serbisyo na ibibigay. Like I said before, hindi ko kasi makalimutan yung sinabi niya dati sa amin. We were asking her to run for president. And then, hindi siya tumakbo. Nag-vice president siya kay Bongbong Marcos. Tapos sabi namin sa kanya, ma'am, ikot kami pero pwede ba ikaw lang ang tulungan namin? Sabi niya, hindi. Kung tutulungan niyo ako, dapat tulungan niyo rin si Bongbong Marcos. Kung hindi niyo siya tutulungan, huwag niyo na akong tulungan. So that's the kind of character she has. And that's the kind of character I expect also when she serves her country. Ma'am, one last na lang talaga. Because on her speech, sa isang speech ay she emphasized na lahat ng mga sumusuporta sa kanya ay nabibiktima, hindi ko na, alam mo naman yung ibig sabihin ko, ma'am. Hindi po kayo natatakot. Nangyayari naman I mean, sa akin, because of that ba, papabayaan mo ang inyong prinsipyo? Papabayaan mo yung bansa natin? Correct. Sa akin, doon tayo sa tama. Ako, I'm always issue-based. Always. Not on personalities, but on issue, on character, at ano ang kailangan ng ating bansa. Bakit kayo matatakot kung totoo naman ang iyong sasabihin? Matatakot ka lang kung mayroon pang dapat katakutan. Ayan. Tingnan mo. Wala. Palakpakan natin si Madam Anak ng Kamote, no? Mabuhay po kayo, Madam, at sana po maraming tutulad pa sa inyo. Maraming salamat. Ito yung sinasabi natin, na kahit inaatake si Vice President Inday Sara, mga black propaganda, hindi pa rin uubra. Marami pa rin pong mga, lalong dumadami tayo. Lumalakas nga si Inday. Kasi kung hindi lang lumalakas si Inday, siguro yung mga ratings babagsak, no? Pero yung kapalpakan nga ng gobyernong ito, ngayon po ang nagpapalakas kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaliwat ka ng atake sa mga Duterte, yan po ang nagpapalakas. Kagaya ho ito, mayroong mga mainstream media na bumabanat, kagaya itong bilyonaryo, di ba? Pilit po talaga nila. Pinapalabas na si Madriaga daw ay aide ni Vice President Inday Sara Duterte, anak ng kagwang, no? Wala, kayo, bilyonaryo, news channel. Mga wala kayong kwenta. Disinformation, agad-agad binanatan yan ng Office of the Vice President. At ito po yung statement nila. Kagayang ganyan. No? Lalong magpapalakas. Kay Inday Sara, atake kayo ng atake. Bilyonaryo yata rin, nakatanggap ng malitang ugag.
Ayon po sa pahayag, statement ng Vice President Inday Sara tungkol po doon sa disinformation ng Bilyonaryo News Channel, Madriaga as my ex-aide or bagman are inaccurate and misleading. Calling him an ex-aide assumes as fact the very lie that the perjury complaint seeks to address. He was never my aide, friend, employee, or a member of my staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala of ISIP Pilipinas. I urge the media to exercise greater care and the reporting accuracy and fairness must always come first. Thank you, Vice President Inday Sara Duterte. Alam niyo po kasi ngayon, di ba, yung mga retired soldiers at sinabi rin ni Baligod na mayroon talagang mga media practitioner na tumatanggap ng mali-malitang pera. Hindi lang niya pinangalanan. Malay natin, di ba kaya itong bilyonaryo, lahat naman kasi ng mga mainstream media, halos mga yan anti-Duterte except sa Net25 at SMNI. So kung titingnan mo, pagbabasihan mo yung sinasabi ni Baligod, baka nga lahat ang mga animal ay pumaldo sa mali-malitang pira, kaya ang kanilang mga balita, puro mga maling balita against Duterte. Pero tingnan mo, si Igay Eresi na po ang nagsasabi at sumisigaw. Dilawan na nagsasabi na si Vice President Inday Sara, pinapalakas ninyo, pinapalakas ng kapalpakan ng gobyernong ito dahil walang magandang naidudulot sa ating bansa ang gobyernong ito kundi kahirapan lamang at paglilimas sa kaba ng bayan. Tingnan mo mga OFW ngayon. May naitulong ba ang gobyernong Marcos? Mga OFW na sumuporta kay Bangag, o nasa na? Dumating na ba ang helicopter? Dumating na ba ang eroplano? Anong sabi niya? Magtago na lang po kayo dyan. Kaya si Vice President Inday Sara ang hinanap ng tambayan at lalong lumalakas, anak ng kagwang Pilipinas. Duterte pa rin yan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng
ilog mo, may pag-asa.